Ano bang meron? Hahaha. Pakisama guys naman, oh. For me talaga mas nakakatakot pag maraming kaibigan. Exactly. Pwede naman banding pero matatawag na kaibigan, big no na uli. Kumilala ng bagong quality over quantity talaga. Mahirap ba mag-sorry na lang para tapos na? Kanya-kanya na silang hugas kamay eh. Panapanahon lang kasi yan. You reap what you sow. You lesson learn. Wag mag-share ng kahit ano, lalong-lalo na sa friend ko, no? Okay, so wala akong idea masyado kung sino nagsimula ng gulo o away na to. No? So hindi ko alam kung kanino nagsimula. Pero it's all about friendship, no? Nagkaka-call outan kasi. No, isa lang ang malinaw sa akin, no. Kung meron kayong sikreto na sinabi sa inyo ng kaibigan nyo at yung kaibigan nyo na yon is may tiwala sa inyo, alam niyang hindi mo ikikwento yun sa iba. Sana naman pahalagahan nyo yung sinabi niya na yon, no. Huwag mo sanang i-exploit siya, huwag mo sanang i-share sa ibang tao kung ano yung sinabi niya sa iyo. Lalong-lalo na huwag mo sanang ipopost sa social media. Kasi off-border yon, unang-una sa lahat. Kung gagamitin mo siyang post sa social media, no, para lang pahiyain yung tao na yon, kasi kagalit mo eh. Huwag mo din sanang i-expect na yung respeto, no, ng mga tao sa iyo is makukuha mo. Pwedeng mataas yung views mo kasi mayroon kang sinabing storya, no, chismis na alam mo kasi. Pero ang hirap na makahanap ng magtitiwalang kaibigan sa iyo. Kasi kung ganun ka klaseng tao para mag-exploit, kasi ipagkakalat mo yung mga sikreto, nako, mga plastic na yung nakakapaligid sa iyo. Mahihirapan ka makahanap ng tamang tao, kaibigan, no, pagkakatiwalaan. Magkagalit kayo, yung issue nyo, yun yung conflict, no. Kung may mga story kayong pinag-usapan noon, walang laglagan. Kaya guys, anong take away nyo sa mga nangyayari dyan sa social media? Kasi gabi-gabi na, and napabasa din ako ng comment section eh, no.